Network Entertainment. Hello. Look at this smiling Andre. Tangina the dude. Binigyan siya ng sinweldohan siya ngayon. Napakasaya naman niya. Alam mo Feeling ko rolling ka man kasi binigyan din kita ng sweldo sa isang comedy show natin tapos ngayon sumweldo well, ulit. yung seryoso, hindi ako nagpapaka-cool dito, Red. Yung sweldo binigay mo sa akin sa show mo, binayaran ko ng rent hanggang para wala nang problema. No? hanggang July. Para wala nang problema, Wala di nang ba? problema. Tama. Ginagawa ko rin yun minsan pag nakuha ko ng malaking sum. Ilalagay ko lang dun sa pangrenta ko. Tapos wala nang problema. Oo nga. Parang ang luwag. Oo. As much as possible, yung unang renta ng buong taon gagan yung binabayaran. Ako rin. Totoo lang. It's the best. Finance, pare. Finance, pare. We're like financial juggernauts. Do you want tips on how to money? It's us, pare. It's us and It's Chinkitan, us. pare. It's us. Us, Chinkitan, Francisco J. Colaico. Kilala mo yan? Parang Si siya pera mapalaguin natin. Di mo alam yan? Francisco J. Cola. Parang siya gumagawa ng chicken sandwich eh. Tsaka si Robert Kawasaki, pare. May-ari ng Kawasaki Bicycles. Pare. Hindi, joke lang. Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Rich Dad, Poor Dad. Hindi mo alam yun. Teka mo, wala ka talagang alam pa. Alam mo yung chicken soup for the soul? Just gusto nyo lang hold upin si Andron ngayon, marami siyang pera. Makikita kasi nila to, Red, na parang, this is flash record. namin yung address ni Andron dito. Makikita nyo. Nag-link. Good luck. Nandun yung security guard ko, si Giselle. Kukwento ko kayo. Baka i-give up ka lang ni Giselle for 10% of the purse, pare. Daming pera ni Andron ngayon. Napakasaya. At kaya dahil maraming pera si Andron ngayon, ang topic natin ay Bad words. Bad words. At pag-uusapan natin, para hindi na makalimutan, ang bad words right after this unnecessary o bebe. Yun, putang ina. Tang-ina. Ito yung gusto ko sa medium na to eh. Minsan, meron ako kasing... Naka-large ako rin. Meron akong... Saya ka lang ha. Dude, there's nothing like a good wordplay. Yung cut ko kasi sa pera, diniretso ko agad sa development ng studio namin. Tapos kay Andrin, wala, pambibili niya ng pail. Mamaya may inom siya malamang inom ka na, bibili ka ng bote. No? Of course, pare. Bibili ka ng bote. No? Pwede bang, pag bumili ka ng bote, pwede bang bilhin mo sa grocery para mas mura? Hindi yung bibilin ka lang sa Moe's. Alam mo yun? Hindi, kasi investment yun eh. Kasi kunwari sa bar. Bibigyan ka ng equity eh. No? Hindi. Pag bibili ka ng maraming beer doon. Hindi. Ano? Pag bumili ako sa bar ng bote, pwede akong bumalik doon anytime para lang uminom. Wala na akong extra fees. Di ba? Biniharan mo yun eh. Pero pwede akong bumalik pa ulit-ulit. Kasi it's cheaper to get a bottle than to order shots. Oo nga, tama. Sa bar. Sa bar nga. Pero pag bumili ka sa SNR ng Johnny Walker, nasa 1.8 lang yun isang bote. Mahilig kasi sa apartment rin, di ako makainom na maayos doon. I'm a fancy man. Dalhin mo yung bote sa... Ewan ko sa'yo. Dalhin ko sa apartment mo, pwede. Inubos pa na nga yung alak namin eh. Wala na kami. Meron doon. Champagne na lang yung natitira doon, yung binigay pa ni James. Ang nakakatawa doon, sabi ko, red, lilinisin ko to, wag kang mag-alala. Grabe. Minsan nakakahanap ako ng mga pinapalamig niyang alak sa freezer ko. Naglinis ako freezer ko recently. May mga dalawang seltzer doon. So parang, ba't nasa freezer to? Sobrang tigas na. Sobrang mishmash yung ininom ko doon sa bahay nila din. Soju, chill. Isang soju, 4 na chill, tas 4 na pale pills. Oh my God. That's crazy. Siyempre, inubos mo muna yung mga Johnny Walker ko doon. Diba? Thank you, Johnny Walker. Shout out to Johnny Walker, pare. The best drink. I barely walk, pare. But with Johnny, I'm a walker. Johnny Walker. Johnny Walker, the best whiskey to drink habang nagda-drive. Para sa inyo yan, Hindi. guys. Sobrang hindi. Sobrang hindi. Ang sama nun. Meron akong naisip na So, bad words. Ano man, sige. Baka mapamura ka. Sige, baka mapamura ako. Yung sex life ko, pare. Parang si Vin Diesel. Hindi ko kamukha si Vin Diesel, pero yung sex life ko, parang Fast and the Furious. Kasi I come fast and she's furious afterwards. That's So, bad words. Sobrang western lang talaga eh, no? Bad words. Bad words, pare. Bad words. Ayun, ba't natin piningin ang topic ito? Kasi ito... Sarap magmura eh. Oo, kasi
I think, Palamura ka ba ng bata ka? hindi, that's the point. Kaya Hindi. palamura ako ngayon dahil sobrang strict yung upbringing ko with my dad and my mom. Talaga? Bawal kaming magmura. Hindi, nanay tsaka tatay ko. Nagmumura ka agad Sa ba? harapan ko lang. Okay. Rekta lang eh. Tapos, parang, nung nagmumura-mura kami, syempre, inaaway kami. Pero parang, eventually, parang yung nanay ko, parang, it's just words. Nga, it is just words. Pero bakit ba siya nakakapikon? Ba't siya pag binura ka, parang nakaka-offend? Or parang, in a professional setting, pag nagmura ka, parang, shit, that's so unprofessional. Sino ba nag-establish niyan? They're just words. They're just made of syllables. Kasi when we say bad words, we parang relate them to people without work, mga lower class people. We relate them to lower class people? Oh! Bakit? Yung mga barumbado, mga bad people. Doon natin nire-relate yung bad words. Di mo ba? Like Talaga, bakit? yung mga tambay sa kanto. Doon natin... puta nga naman, no? Puta yung sinasabi. Yun yung basic mura natin, eh. Putang ina mo. Which is wild. Your putang ina mo, your mother's vagina, di ba? Hindi, puta nga eh. Puta, pokpok yung nanay mo. Pokpok nanay mo. Your mother is a professional prostitute. Pero ito ang akin. It just goes to show na yung Pilipinas is a very mom-centric matriarchal society. Ilaw Kasi ng tahanan. Ang insulto natin is directed sa na alam mong parang, pag feeling ko tinawag na puta yung tatay ko, ma-offend ka ba? Tama. Putang ama mo. Well, he is a cut so playboy. deep diba? Pero pag nanay mo yung insulto, parang, ganun, diba? It is nga. Or is it, that's what we have been saying na matagal na kasi. It can be both na kasi yun na yung nakasanayan natin sabihin. Yung putang ina mo. Putang ina. Putang ina mo. Putang tatay mo. Putang ina mo. Kakong lutong eh. Ang lutong, mas malutong yung gusto ko yung shortened version, yung snub nose. Paano? Yun yung sword of shotgun ng mure. Di ba may putang ina mo, may tang ina mo, tapos meron pang namo. Ina mo. Ina mo. Oo. Ina mo. Tapos yung konyo, tayo na naman bro. Tayo na bro. Putang ina mo bro. Dami. Pinaka gusto ko though. Each with different mga iba't ibang konteksto. Isa sa mga gusto is kinang ina. Kinang ina mo? Which is kiki ng ina mo na snub nose na sinorten. Kinang ina. Ito yung pinakamalutong na ang pinakamalutong na puki ng ina. Yung puki ng ina, yun, grabe yun. Pag sinabi, puki ng inang yan. Ano yan eh, parang hindi siya insult, more of like, parang, oh shit, intense way to say things, di ba? Parang, ito yung pinakamalutong na puking ina mo narinig ko. Ito kwento ko scenario. Nasa Tagaytay kami, tapos may parang zipline ride. Okay. Tapos yung zipline kasi, ang style is naka-Superman ka, so nakadapa ka, so nakaganon ka. So para i-harness ka, syempre dadapa ka, tapos i-raise ka, tapos ikakabit ka sa harness. Putang taba ako, di ba? Laki ko. Yeah. Kami na kuya ko, yung kuya ko, ilagay lang, normal person lang yung kuya ko eh. Tapos, sabi ko sa mga tao doon. Siyempre, alam ko na yung sitwasyon, di ba? So, joke na, uy, kaya nyo ba ako? Oo, sir, kaya ko yan. Sir, mga import nga ng PBA. Inaangat namin dito eh. So, mga import, puto, mga 6'5 to, 6'8, di ba? Mga gano'ng klase. Kayang-kaya yan, sir. So, chef, sige, sir, bigay nyo lang yung katawan niya sa akin. So, syempre, nag-dead weight ako. Tapos, sinabi niya, pukinang ina! Kumanan na talaga. Tapos tawa yung kapatid ko. The whole zipline, tumatawa lang kami, hindi namin na-experience kasi ang yabang pa niya eh. Oo po, sir. Import nga ng PB. Tapos pagdating, pukinang ina! Yung tunog niya para siya magkaka-aneurysm eh. Parang yung last gasp mo bago sumabog ang ulo niya. Lumabas yung almoranas niya. Putang ina ba? Lumabas yung laman loob niya eh. Sobrang lakas eh. Tapos naramdaman ko kasi bumabagsak na ako ba. Tapos parang kaya nang gawin niya. Kinang ayaw niya magpatalo eh. Parang nahulog yung kisame sa ulo Ginawa niya lahat. Yabang hubris yun eh. Kasi game naman ako tumungtong sa upuan. Di ba? Alam mo yun or something. Kaya mo isang PBA import pero isang NBA.
Hindi na in-expect yung weight ko is centered Alam mo yun? Hindi siya kalat Hindi siya kalat di ba? Kung 6'8" to na guy, na kahit sabihin natin magka-weight kami, ang haba nung... Ito, compacted. Nakasiksik. Siya yung nag-ahawak ng right na pata ko. Kinang... Gusto ko yung nanginginig siya. Nanginginig siya. Naramdaman ko siya Yung talagang, sabi ko, pwede naman ako tumong-tong, tapos tsaka nyo kabit sa akin, tapos dadapa ako. Hindi, gusto nila from the ground. Tamad sila kunin yung hagdanan or something Buti nakayanan niya. Yan yung nasa isip. Barely. Nag-retire daw siya Nagka-back problem siya parang si Kurt Angle. Pag uwi niya, sabi niya, Papa, babalik na ako sa school. Na-addict siya sa painkiller sa talak. Na-addict siya sa na-addict sa tumambay. Sige, doon kayo sa mga nyo, sa zipline nyo. Sige, trabaho ka dyan, huwag ka na mag-aaral. Papatunayan ko sa'yo pa. Tapos pagkatapos niya, pukin ang... Nag-flashback yung mukha ng tatay. Pagbalik niya, Papa, balik na ako sa school. Okay lang yung anak. Siyakap niya. Tuloy ko na mag-law. Third year law student siya. Third year law student. Ngayon, na siya? Counselor na siya. Para kayo. Third district ng Cavite. Nice one. Hindi ko alam kung totoo yun. Sumakit yung tiyan ko doon. Pero dun iba kasi sa point mo ba? Baka kasi, unang-una sa lahat, dahil iba yung upbringing natin, kaya hindi tayo, baka kasi lalaki tayo. Diba? Kasi yan ka na naman, Mr. Misogyny. Hindi nyo... babae di nagmumurahan. Pero, ito yung problema ng Philippine society. Problema siya. Bakit kung nagmumura yung babae, mas pangit pakinggan? Hindi totoo ba? Tangina, nakakainis ka. Hindi talaga. Nakakainis ka. Baka kasi, palamura nga kasi yung pamilya ko So, wala siyang effect sa akin kung Mas nakakatakot. Iniiwan mo ako sa ere. Mas natakot ako pa nagmumura AirPods ko si Bihira. Pero nanay ko talagang... hindi nagmumura yung nanay ko Di ba? Hindi siya yung tatay ko, pare, nagmumura parate. May mga narinig ako minsan na mga mura talagang wild combo. Putang ina man pukin ng inaka. Mga ganun. Nangyari to sa Pangasinan. Tapos, nakakatawa yung bata Mga sa akin nanay ko sinasabi kong palamura siya. Pero totoo yun, ma. Sorry So, nagalit yung tatay sa anak kasi ang kulit. Nag-combine siya ng dalawang mura into one Sabi niya, putang fucking ina! Sobrang akas doon. Putang fucking ina. Putang fucking ina. Iba yan Yung guys sa jeep, alam mo yung mga jeep, syempre wala silang pakialam Yung guys gumanon siya. Gawin siya sa side mirror. Ano nangyayari dito? Bakit nakakuha tayo ng portmanteau? Ba't may nag-English? Bilingual mura. Ganon siya galit pa rin. Putang fucking ina pare. Lumabas na, pare, like nag-bilingual, nag-transcend na sa English. Nag-transcend na, Tsaka gitna. So pumunta siya sa English, bumalik siya sa Tagalog pagkatapos. Na-conscious siya bigla. Ginawa niyang gitlapi yung fucking Ginawa nga niyang putang fucking ina, pare. Ang galing nun. Fucking ina. Ngayon ko lang narinig yun. And it rolls off the tongue. ang ganda nga Putang fucking ina. Fucking ina. Putang fucking ina. Putang fucking ina mo, bro. Oo. Putang, bro. Are you putang fucking ina? Hindi. Hindi siya gumagana Tapos yung, ang sabi mo kanina, yung iba't ibang context yun, yung tangina bro. Yun, hindi mo naman, hindi ka naman galit namumura na, hindi mura yun Pero bad word siya. Pero kunwari, pag ginawa mo sa radyo, may blip ka, di ba? Pero yung context niya, angas nun bro, parang gano'n Sobrang, for a while, mura ako ng mura sa set ko. Kasi parang ginagamit ko siya as not as parang kasi mga ibang tao yun yung comment. Sabi mo puro mura lang naman yan kaya nakakatawa bobo. di kung puro mura lang sabihin ko nakakatawa na yun, putang ina yun, nakakatawa na yun. Ha? Tanga ng mga tao nagko-comment. Anyways, ginagamit ko siya kasing pang hype ng emotion. Oh yeah. So parang alam nilang nandun ka na sa point na galit ka na. Kasi mura ka na mura. Hindi dahil nakakatawa yung mura. Ang nakakatawa doon is nagagalit ka tapos ina-explain mo siya nagkumabot ka na sa level na gano'n. Kasi napaka-unnatural sa isang tao na nagagalit ng totoo. Tapos di siya nagmumura. Di ba may joke si GB doon? Nagbabarilan daw wala nagmumura.
Bad Diba? trip! Bad trip! That's such a good joke. Ang ganda ng joke na yun. Ang ganda na kasi ng it's joke na yun. so true eh. Totoo eh. Like, Diba? abot ka ba Sobrang sa level ng unrealistic. ganun? Nagpapatayan na kayo, wala pa rin nagmumura. Oo. Ikaw Oo. Hindi mo sasabihin. Diba? Dahil bawal eh. Bawal na sa TV eh. Diba? Ang weird eh. Diba? Wala man lang ano. Kahit kasi MCU may mura na eh. Sa? MCU. Alam mo MCU? Oo, pero hindi naman, nagmumura naman sila, diba? Hindi. Isang beses lang. Well, Or dalawa. so, si The Punisher, nagmumura siya. MCU yun. Oh, well. Pero di yun yung... Di yung big. Di yun yung... Sa Guardians of the Galaxy 3 nagmura siya. Diba? Get in the fucking car. Or just get in the fucking car. So, yung rating ba niya iba pag may mura? Wala. Parang alam ko may allowed mura sila for that rating. Parang for dalawa. Parang ganun. Oh, alam ko Ang weird ng MTCRB, diba? Like, may required... Hindi dito sa kanila. Ewan ko nandito. Kung anong guidelines nun ko para. Ito, parang dahil ang dami natin sinabi mura, pero di man tayo nagmumurahan. Nagdi-discuss tayo ng mura. Diba? Pukin ng shit. Diba? Pukin ng shit. Ang weird kasi ng... Where did it start ba eh? Yung mura? Hindi naman yung mura. Inimbento siya ni Robert Mura. Joke yun eh. Sa mabuhay sila eh. Na walang may gusto. Wala may gusto ng When did it start becoming like bad? No words? Yung bad word? Hindi. When did it start becoming like... Ano? Sobrang strict yung pagsasabi ng words. Kasi naalala ko sa palibasa lalaki, nagmumura naman sila. Hindi siya nagmumura. Ano ko ba? Di ba? You remember it completely wrong. Di siya nagmumura doon. No. Tangin ang weird doon. Hindi kami nagmumura. TV bawal magmura. Nakakatawa bawal magmura pero nandito yung mga sexing babae na barely wearing any clothing. Exactly. Parang... Pero you can't say fuck. You can't say fuck, shit, tit, motherfucker. Diba? Oo. Ba, ang shoutout kay parang George Carlin sa joke na yun. Tawag dun. Di ba nga sa Showtime, puro mga dancer sila ron, di ba ganyan? Tapos parang the moment na parang nag-kiss si Vice Ganda tsaka boyfriend niya or something, or ewan ko ano nangyari, parang may kiss lang na nangyari. Lahat tao, di ba? Nagwawala sila bagay. Immoral ka agad, ganun. Alam mo naman ng moral compass ng bansa natin, sobrang wala eh. Di ba? Karamihan ng haters ko, DDS. Pero, pag pala muna si Duterte, okay lang. Pero, ang karamihan na galit sa akin is, kung bakit naman tayo puro mura lang. Sabi ko, well, I mean, di ba? Hello. Feeling ko kasi it's more than the mura itself. It's where it's coming from, pare. It's coming from my mouth, man. Hindi. And my mind. And my money on my mind. Pero, like, siyempre, idol nila si Duterte. Idol nila, like, kunwari, kahit kalong sabihin niya, idol. Like, the haters lang naman yung nagagalit sa'yo. Hindi yung mismong mura mo eh. Hindi. Galit lang sila sa akin. Ayaw nila sa akin. Di kasi nag-number 1 Netflix mo. Hindi nag-number 1 Netflix ka. I'm a has-been, man. Hindi man ako mabot nun eh. Wala naman. Kalaban mo kasi yung Avatar The Last Airbender. Tsaka Queen of Tears, pare. Ano ulit yung Queen of Tears? Queen of Tears, K-drama yun. But si Alex din naman kalaban niya sa Sakamoto Days, pare. Ako sobrang mid nung Sakamoto. Ganun ba? Hindi mo pangit ng animation. Talaga? Iba talaga kung mapa yung gumagawa ng mga... Hindi ba mapa yun? Hindi mapa. Bakit yung Jujutsu Kaisen Season 2 mapa? Yan, maganda yun. Pangit kaya. Pangit yun. Yung Season 2 pangit, yung maganda. Yung Season 2 yung naglaban sila ni... Yung Ultra Instinct na siya. Angas ng fight scene na yun. Si Setsuna. Si Setsuna. Sukuna pala. Diba? Sobrang K lang siya. Ang pangit na animation. Well, ang masasabi ko lang pare, tang ina. Wow. Walang Joe. Ayan, Walang Joe ba is ano? Alam mo yung weird? Recently ko lang nalaman, yung Bobo mura pala yun. Ha? Oo. Hindi Oo. So sinasabi mo, minumura kita para. Oo. Well, you are. Bakit kasi? Yung Bobo mura pero yung tanga hindi siya mura. Gago is mura. Oo. Bakit no? Sobrang tame yun. Yan yung dam natin, yung gago. Hindi. Ang dam natin is gagi. Yung maganda sa gago eh. Pwede mo siyang i-modify para maging less siya. Gago. Pero pag sabi mo gagi, okay lang, di ba? Grabe na gagawa ng mga konyo, no? Ginagawa nilang apply, like parang palatable yung mga mura. Thank you, konyo. Oo, tayo na, gagi. Di ba? Putang ines. Okay, gawin natin palatable yung putang ina. What the fudge? What the fudge? Ang pangit na. Diba? What the frick? What the frick? Anong mura gusto mo gawin pa naman? Hindot. Ang hindot ba, di ba? Kasi minsan may mga narinig ko mga na
tumisiguro na hindot, hindot. Hindot is fuck. As in sex. Fuck, hindi. It's weird nga how we quantify what's good and what's good word and a bad word. Oo nga eh. Ang weird eh. Ano ba mga bad words pa? Wala. Gago, puta, kantot. Kantot ba pwede mo sabihin sa TV? Hindi. Ay, di ba? Anong talik nga pala, no? Talik. Mag-sex, no? So, anong tawag sa matalik kong kaibigan? Sinesex mong kaibigan? Di ba? Matalik. Matagal na yung joke na yun, no? Grade 4 mo pa naisip yun. Hindi ko. Ngayon ko lang naisip. Hindi mo naisip yun ngayon. Matagal mo nang iniisip yun. Hindi ko nga naisip. Matalik mo kaibigan. Oo. Palakantot mo kaibigan. Yung palakantot kong kaibigan. Kaya nagiging modern day George Collins. Ganun din lang pala itong pupuntahan. Oo nga, dali lang eh. Oo. Why is inflammable and flammable the same thing? Puke ba bad word? Oh! Bakit? Vagina. Vagina yun eh. Oh. Ang titi ba bad word? I think yung puke kasi hindi siya dapat bad word kasi it's what you do with the puke. Mas maganda nga siyang pakinggan kaysa sa toon yung word na pek-pek eh. Diba sobrang... Yung kepias. Kepias? Yung kepias talaga. Puday. Like kung di ka marunong magtagalog. Literally yung slang ng pek-pek mas maganda pa i-sound kaysa ibang diba? Ang pangit nga ng pek-pek. Pek-pek, puke. Pek-pek hindi mo nga pwedeng i-dirty talk yun eh. Pero pwede. Sarap ng pek-pek mo. Pangit. Sobrang pangit. Sobrang pangit eh. Diba? Pabulong pa. Sobrang tapos na yun. Pag ginawa mo yun, kung nag-sex kayo, wala na, tapos na yun. Gago yung vagina niya parang si Sandman na parang. Bigla na lang magtutuyo. Sarap na. Magtutuyo mga 2 weeks. Mga ganun. Ay, diba? gago. Pek-pek is the right term, diba? Pek-pek is the right term, diba? Puke. Hindi. Yung tinuturo sa books. Pag sinabi, vagina. Kasi pambata eh. Pek-pek, diba? Pagbata kasi, it's palpable sa ears ng... Kasi, ang puke ba is not slang? Is it the real word? Ewan ko, puke... Guys, patulong naman. Yung puke ba? Ang alam ko, pek-pek yung totoong word. Alam mo, it's the tamer version. Hindi, alam ko yun yung totoong Tagalog word. Okay. It's pek-pek and tite. Okay. I'm pretty sure hindi burat. Di ba nakita mo yung escalation ng tite tsaka ng mga slang terms niya? Di ba? Tite, burat. Palaswa siya ng palaswa eh. Tite, di ba? Tarugo. Tarugo. Di ba? Pero yung pek-pek, paganda siya ng paganda eh. Puke. Di ba? Pepe. Kepias. Puday. Nakakatawa kasi like kahit di mo alam mag-Tagalog o mag-Filipino o Tagalog, like pag narinig mo yung kepias, parang ang sawa ng pek-pek. Sino ba nagpangalan? Hindi naman galing sa Spanish yun. Pek-pek. Sino kayo nagsabi nun, no? Siguro may manok. Tapos kinagano niya yung vagina. Peckers. Pekas. Kepias. Ano kayo yung Keps? Ano kayo yung feeling na ito yung first podcast na napakinggan nila tapos may kasama sila. Hindi babe, ganyan talaga sila. First time. Pakinggan mo yung wrestling episodes. Tapos yung interstitial natin sobrang spiritual podcast. Join me in exploring your beliefs and your truths here with Owning Your Life. Tapos pagkatapos, poke. Burat. Burat. Alam mo yung burat, para sa akin, it's the best. Isa sa mga pinaka-versatile. Oh, di ba? Kung naiinis ka, nakakaburat. Oo. Di ba? Oh, di ba, pag pwede rin siyang allusion sa edits mo, di ba? Laka ng burat yan, Andre. Di ba? Nakakaburat. Oo. Gusto mong maburat? Oo. Burating kita eh. Oo. Ang dami. Di ba? Ratbu. Burat-ratan. Hey, it's Nikki Porter, and I'd like to invite you to catch the episodes of Nuggets of Nikki, a podcast where I share bite-sized insights as a relationship coach. Because, in case you haven't noticed, healthy relationships these days seem very hard to come by. Everyone seems to be dealing with their own ish, right? They don't want to commit when they deep down want a relationship. They want to connect with their partner, but they ignore them instead. They know that something's bothering them, but they don't tell their partner, so they resent them over time. You know, the usual stuff. Through each episode, we'll work through all the different variables at play that might be keeping you from becoming an empathic partner by first figuring out how you can be a worthy partner for yourself. If this sounds like your type of podcast, be sure to give Nuggets of Nikki a follow
Then let's get to it. Ang dami niyang application kasi ano siya eh. Uy, may tumatawag. May tumatawag. Hello? Sino po yung sabi ng burat? Ayoko narinig niya yung phone. Ayun na nga. Dito ba to sa loob? Sige, sagutin mo. Pakikat na lang yung part na Hindi, sagutin mo. Nakakatawa nga eh. Sagutin mo. Di kayo mamumura. Sige. Hello? Uy, ano yun? Ginawa mo. Huwag niyo ikat to. Makita niyo to. Behind the scenes pa. Yes po. Mura po sila ng mura. Sabihin mo, lagyan nila ng cheese. Sabihin mo, bad words kasi yung topic. Hindi naman kami nagmumura. Sabi, may namatay. Ano nangyayari dyan? Ano nangyayari, dude? Ayan, okay. Bumalik na si Jeff. Oh my God. Hindi, may papasok pa ata. Ayan na. Hindi, bablock niya. Sige, yung buong phone call. Ayan. Alam mo bakit yung tiles di nakadikit? Bakit? Kasi hindi nila iniikot yung semento. Ha? Kakapit yun eh. Dapat kasi, ikutin mo yung semento para kumapit. Tingnan mo, pag inikot mo yung semento, lakas ng kapit. Sobrang gusto ko yung guy na yun. Gusto ko yung guy na yun kasi proud na proud siya sa trabaho niya. Tsaka magaling siya mag-explain. Kasi ang charismatic niya, yung may facial expressions, yung movements and everything. Ang hirap ng sa mga eksena nga sa movie pa naglalakad ka habang naglilinya, ang hirap na nun eh. Ito pa po siya nag-e-explain ka, nag-demonstrate ka, di ba? Sobrang ano. Siguro magaling siya mag-explain no kung like sex video. O yan, nakikita niya yung borat. Papasok yun. Bago ipasok, Ginadol yan. Ginadol yan. Pag di yan kakapit, kung di yan dinadol. Jeff, ano ba? Ayun na, papasok na si Jeff ulit at lalabas siya ulit. Ayun na. Sinong sound engineer idea na maglagay ng landline sa loob ng studio? Ilagay natin to dito. Wala namang sound sensitive things na mangyayari dito sa studio na to eh. Wala namang nagko-conversation. Wala namang mag-uusap dito sa loob ng conference room na ginagawa nating studio eh, di ba? Kagong ganda ng idea niya ilagay niya. Tapos parang ASMR rin yung ginagawa niya. Yung kapit, hinahalo muna yan. Hinikot niya yung semento. Sa lahat ng mga... Tagal ko na kasi hindi nakita sa Algo wala ta siyang bagong content. Mahirap na i-diversify. Marami siya. Hindi ko lang pinopost ng iba. Marami siya. Pero usually tungkol sa semento lang talaga. Ako yung kinaadikan ko ngayon yung Kababayan TV. Ano yung Kababayan TV? So basically nag-fish sila ng mga exotic na isda. Tapos ginagawa nila sinigang. Ginagawa ko yun. Nakita ko yun. Sobrang hindi naman exotic. May mga iba talagang talaga. Pero may mga ibang po. May mga iba, tangin na mukhang electric eel na laki ng ulo. Tapos sa bangka sila magluluto. Minsan napapabili ako ng pampan nun. Sa grocery, tapos lulutuin ko ng sinigang. Di ba sinigang mix lang? Tapos sarap nun. Tapos lalagyan nila sa ito na lang, takip na lang ako. Diba? Sariwang-sariwa yan. Sariwa-sariwa. Sarap nun. Sarap nun daw. Kung ganun kasariwa isda mo. Tapos nakikita ko meron silang prinitong parang bubble fish. Parang balloon fish. Parang kadiri siya. Pero in the same time, parang ano kaya lasa nito? Baka poisonous yun. Hindi. May dalawang klase daw eh. Yung nakakalason at yung nakakalason. Yung kinakain nila? Hindi nakakalason. Kasi nakahiga na yung isa eh. So yung nakakalason. Yung nakakalason yung naluto natin. Tapos may nakaratay lang dun na dalawa. Yung nakakalason daw kasi makikita mo daw sa isda. Ang ganda nga lang. Ang ganda eh. So yung nakakalason daw may skull and crossbones. Hindi narinig na mga tao yung sinabi niya. Naka-skull and crossbones. Skull and crossbones daw. Sobrang bobo naman. Paano mo malalaman may lasa tapos pagpan yung isda may skull and crossbones sa ilalim. Pero hindi ko alam kung tama yung ginagawa nila, Red. Na? Kasi pagkatapos silang kainin yung mga buto-buto, hinakagis lang nila sa dagat. Tama ba itong ginagawa? I guess magiging father siya for... Okay. Tapos may hindi, ang mangyayari dyan, kakainin niya ng mga isda. Sinatapon nyo lahat eh. Pati yung putang ilang mga buto-buto, mga okra. Sarap na sinigang right about now. Nagsigang ako recently eh. Tapos si Kate, sobrang asim niya kasi yung gusto niya sobrang asim. Gets naman. Hindi, pero kasi alam mo yung nilagay ko na yung sinigang mix for 2 liters. Tapos dapat sobra na yun. Hindi, maasiman mo pa. Nilagyan ko pa ng isa pang 1 liter.
Ako hindi na ako natutuwa. Wala, manhid na yung dila ako eh. Tapos siya parang, sarap. Tapos ako parang, oh my God. Sakit na ng labi ko. Parang lasang yaki bubblegum na tong puti. Chemically strong na siya eh. Kasi mix naman yun, hindi naman tayo. Hindi siya natural eh. Hindi siya. Sabi ko, grabe. Sobrang kasi. Gout. Kasi sodium arcadium eh. Grabe. Pero yun nga, puro yung talagang pag-slurp mo, Yahoo! Mukasim! Hindi lang mukasim eh. Pati yung lungs ko sumakit eh. Yung gumana yung nag-cave in eh. Oo. Tangina yan. Ganun ka natural sa atin magmura eh. Tayo ba yung bansa na parang sa Malaysia Hindi, Australia. Mura sila mura doon. Oo, grabe. Meron akong clip na napapanood pa sa Reels. Merong babae na grumpy tapos may nilalakad siya na lama. Di ba? Tapos parang may video na parang, oh, what kind of dog is that, mate? It's a fucking llama. You read a book, you nitwit. Parang, joke lang. Tapos nagmurahan lang sila the whole time. Ganun yata sila sa Australia. Nandun ako sa, parang rude talaga sila. Parang, nasa restaurant ako as in ako yung customer. Tapos meron kasi nakalagay rock melon juice or rock melon shake. Tapos so tinanong ko, hey, what's a rock melon? Tapos siya parang, it's a fruit, man. So parang, malamang, puta. Yeah. Why do you have to be snarky, you fucking white shithead? Kainis. Sarap headbutt. Oo nga, tangina. Places kayo dito. Pangit yung Vegemite. Ang magandang export nyo lang dito sa Australia si Rhea Ripley, pare. Rhea Ripley, tama. This is my brutality! Alam mo yung stomp thing na ginagawa niya? Sobrang angas. Iniisip ko sana mukha ko yun. Grabe. Ako, yun yung next entrance ko eh. Sa next Redlemania. Yung ganun pa naka-flexible yung pa mo. This is my brutality. This is my brutality. Tapos mag-axe kick ako, tapos puputok. This is my life. This is my life. Lalabas si Chris Motionless. Yung pangalan ng banda, yung Motionless. Yung kamukha niya? Hindi niya Red, sisirain mo to. Parang sinabi mo si Aso ka, kamukha niya si Ai. Si Chibi nagsabi sa akin. Tangin na, hindi ako makaget over. Sobrang open. Kailan ba yun? Nasa La Union yata kami na sabi, nanonood ako ng tawag doon ng wrestling sa laptop ko. Tapos si dumaan lang si GB at sinira yung buong buhay ko. Tapos nakita niya, sino yan si Ai? Tapos nakita ko si Kazkatak. Hindi ka mukha ka niya si Ai. Dude, yan. Bad trip eh. Yan din yan pare pag si Rhea Ripley, dude. Kamukha niya si Chris Motionless. Kamukha niya si ano yun? Yung The Modern Dragon ba yun? Yung what the fuck are you talking about? Yung alam yan? Yung pinafollow ko sa Instagram na, why are you flinching? He hits you, doesn't he? Hindi mo alam yun? Yung kasi itim yung mata niya. Hindi ko alam to. Bad trip. Ganda yun. Yung parati siyang dinefend niya yung mga babae. Pero sobrang cringe niya. Tapos nagiging dragon siya sa dulo. Ito, ganun talaga yung content niya. Puro ganun lang. Fuck. Pero sa US, based ba sa US, may mga mura ba tayo na based sa US? Fuck you, di ba? Fuck you. Oo nga. It's fuck you. Kasi yung putang ina, feeling ko yung puta is Spanish. Spanish. Pero wala tayong inadapt na ano sa Hapon, no? Hindi natin kinuha yung mga mura. Baka. Wala na sinabi baka eh. Baka sa ating kaw eh. Oo. Oo nga. Grabe yung ano. Baka. Ang the best kong narinig na pun sa cow, sa baka. Like, may cow na nasa California. Alam mo yung tawag doon? California? Hindi. Baka sakali. That's pretty good. May yung mga pamura ka na lang eh. Puki ng inang joke yan. Putang inang. Puki ng shit. Meron pa bang mga ibang So, Pangasinan? Nga. Anong Pangasinan? Baoninam. Ano? Baoninam. Baoninam? Oo. Ilocano yan or Panggalatok yun? Panggalatok lang. Kasi yung bao, puke. Oo. Ninam, yung nanay mo. Baoninam. So, parang puki ng ina. Puki ng ina mo. Puki ng ina mo. Oo. Kinang ina mo. Baoninam. Kinang ina. Meron din ganun eh. Pero yung talagang puki ng ina, sobrang solid talaga eh. Or kinang inang yan.
Kinang-inang yan. May narinig ako sa tropa ko si Kapito. Parang Si Kapito. Doktor si Kapito ba? redundant siya eh. Tangina ng nanay mo. Tangina ng nanay mo. Di ba parang ang tangina ng putang ina ng nanay mo. Puta ang ina ng nanay mo. So yung yung lola. Yung lola yung tinitira niya. Ganun ba Hindi siya yun? redundant. Putang ina ng nanay mo. Baka nga naman puta yung lola mo. Kasi hindi siya putang lola mo Well, marami siyang asawa. So, yeah. Baka nga. Labo nun. Lola niya yun eh. Lola niya yung pinaglasuan mo eh. Diba? Nga. Sorry. Sorry, Lola. Buti na lang patay na siya. Ang kantot, hindi ba It's like fucking. Yun yung kantot naman, eh. tama. Pero hindi natin siya ginagamit na kantot! Hindi mo tayo nagpa-fuck. Diba? Kung na-martilyo mo yung daliri mo, kantot! Nak ng puta. Ayun, maganda rin yun. Dude, Kasi kasi ang dating doon, para mas directed sa iyo eh. Sa kalaban mo. Na anak siya na puta. I mean, synonymous din siya sa putang ina mo. Yan yung kung sa tatay ko, kung Limp Bizkit yung mura, yan yung putang ilang rolling niya. Yun yung rolling niya. Totoo. Nak ng puta. Nak ng puta. Lutong ba? Yung My Generation yung kinang-ina mo. Nak ng puta My Way pala, sorry. Nak ng puta naman, no? Tarantado. Ang tarantado ba mo? Di masyado eh. Talaga ba? Tarantado. Mura. Hindi. Pero narinig ko may siya. tarantadong kalbo. Wala naman puking ilang kalbo yan. Wala namang kaburat-burat na kalbo eh, no? Tarantadong kalbo ba is a word, no? Talagang totoong official word siya. Pag sinabi mong tarantado. Tarantado, tado, inang bullshit. Bullshit, pare. Cow shit. Meron ba tayong baka-based? Wala tayo. Kalabaw-based yata may Ano? Kalabaw ng ina mo. Sabi ng nanay mo. Puki ng ina ka. Puki ng ina. Ganda din. Pag sinabi mo yung may ka, imis na mo. Ikaw. Iba eh. Hindi, ikaw rin yun. Synonymous eh. Oo. Puki na. Pero ang ganda kasi ng puki ng ina ka kaysa puki ng ina mo. Puki ng ina ka. Puki ng ina ka. Tangina ka. Mas personal. Tanga. Bobo. Walang alam. Kinakausap mo na lang ako dyan. Hindi ba? Sorry. I got carried away, pare. Ano pa yung pagkakaiba ng... Ito yung mga classic na pinag-uusapan namin nung high school eh. Ano bang pagkakaiba ng tanga at bobo? Diba? Alam ko meron eh. Woo! Oo. Ang tanga... hindi pares lang. But you're just pulling something out of your ass, Hindi, para meron ba? Parang ang tanga deals with like intellectual stupidity, tas ang bobo is talagang parang yung common sense, wala kang common sense, parang type of shit. So parang di ako marunong mag-math, tanga ako sa math. Pero di ka bobo sa... So, wala kang logic yung bobo, wala kang talino yung tanga. Yung talino ang tanga, wisdom ang bobo. Hindi ako sure kung tama. Pero dude, pwedeng gawin parang yung i-examine ng mga scientists yun sa isang lab. Eng. Sobrang pambata eh. Engot. Hindi ba engot ang ano? Hindi. Dude, sobrang cute lang nun. Kung sinapak ka, engot ka. Parang wala eh. Walang dating, no? Puki ng ina. Tsaka dito lang talaga may quality ang pagbigkas eh. Pag sinabi nilang putang lutong magmura, parang compliment siya, lutong mo magmura. Tangin lutong magmura. Napakalutong magmura. Pag sinabi mo putang ina mo, mga gano'n. It's the T eh. Tang. Ina mo. Jaolero. Mga gano'n, di ba? Jakol, Jombag, Benga. King ina ng nanay mo. Kinang ina mo. Kinang ina mo. Diba? Ito ba yung first rated R? Puta, sobrang explicit yung rating nito for sure. Hindi tayo abot sa algorithm. Diba? Gigil ka eh. May gigil eh. Diba? Iba talaga yung dating ng Pinoy mura kasi lalo na yung mga yung like fuck, diba? Talagang motherfucker, diba? Parang talagang hindi siya Pinoy na mura pero pag binigkas mo siya in a Pinoy way, fuck you. Fuck! Fuck! Iba yung dating niya. Kasi malutong tayo magmura eh. Talagang parang lechon ng Cebu. Skill siya eh. Alam mo yun? Parang lechon ng Cebu. Para sa Skyrim eh. Parang mura 100. May ganun eh. Diba?
Pag nagsalita ka, effective siya, ma-intimidate yung tao or mainis siya. Makakatulong sa comedy mo. Oo. Na-realize ko rin yan. Parang parehas tayo ng comedy. Ay, hindi ng comedy. Ayun, na-win tayo. Hindi. Yung palamura rin ako eh. Nung umpisa ako. Like every other's word, may kasamang putang ina. Dahil nalala ko, parang may set si GB. Ako, GB, tsaka si Alex. Sa Greenbelt. Nalimutan ko kung anong pangalan. Ha? Magkakasama kayo nun? Oo. Magkakasama kami nun. When the times of peace, yung tawag nun. And then, the Fire Nation. The Fire Nation attacked, pare. So, parang ano tong gig na nagbayad sa inyo ng tig to 2,000? Uy, sobra ka naman. 3,000 plus 2,000 na bar. 3,000 plus chicken necks. 3,000. Hindi ito yung pangit pa namin na totoo ginawa sa amin yun. Okay. Ito yung matino Comedy Manila na to. Ano yun? Parang walang nakikinig. Si GB yung nag-open. Tapos walang nakikinig at all. So, ginawa niya, nagwawala na lang siya, nagbumura. So, they started to listen kasi parang nagwawala si GB dun. Tapos sinabi ko sa kanya, grabe GB, dahil mo mura. Tapos sinabi niya sa akin, sige, subukan mo. Tapos pagsampa ko, puro mura nila. Kasi wala nakikinig. Nakakaburat eh. Tangina. There is such a thing, which proves my point kanina sa start ng episode. It's sobrang rare makarinig ng mura in public. Huh? Oh, ano ka ba? Kanina lang, may narinig ako. Doon sa labas, sa tingin mo nagbumura yung mga yan? In public? Sa commute, dami-dami nangyayari minsan eh. Pero parate, hindi ako... Na-body shame lang ako in public. Kailan ka ba huli nag-commute ulit? Tagal na. Ako si Red, man of the people. Wow! Nag-grab ka everyday eh. Dude, nag-aangkas naman ako. Ulul! Ulul! Hindi ako kakaangkas. Neck mo. Neck mo. Diba? Wala ka nga neck-neck. Wala ka nga neck eh. Meron ka lang chin-chin. Pero ang ganda nga nun. Meron ka lang chin-chin-chin. Kanina masabihin yan. Kanina masabihin yan. Siyempre pare, sa mga yobab. Sa mga yobab, taba ching-ching pare. Basta kung may kilala kayong mataba sa Comedy Manila, siya na yun. Siya na yun. Mga 50% na nasa. Mga obesity. Mga ganun. Obese in the world. Obese in the world? The best there ever will. The best there ever will. The diabetes there was, diabetes there are. Diabetes there ever will. The best talaga na yung sinabi mo yung the man gravity remembered. The man gravity definitely remembered, pare. Si Jeff Cobb tawa dun eh. Jeff Cobb, congrats. Jeff Cobb, pare. Congrats sa'yo. Congrats sa FPW Championship. Man, ano naman pag-usapan natin? Pakawalang kwentang topic to naisip mo. Hindi ka ako, ang dami natin laughs. Ang dami, pare. Mag-impera tayo ng mura. Shit. Tungkol sa saan? Like, ano ba ang crush? Okay. Like, asshole. Wala tayong asshole mura. Tama, puwet. So, butas ng puwet. Wala tayong ganun, no? Tumbong. Walang asshole. Tumbong ba is... Tumbongers. Slang siya para sa puwet. Okay, tumbong. Pero hindi siya, like, marinig ko siya sa TV. May pun eh. May sound eh. Pong-pong. Hoy. Butas ng puwet. Yung putas mo. Pangit nun. Hindi. Putas. Pangit nun. Parang minluran mo lang yung puta. Oo nga. Pero ba't nga wala tayong asshole-based? Kasi sa ibang bansa meron eh. Yung tasbo mo. Ang bayag ba, scientific term mo, hindi? Yung balls? Oo. Yagba. Yagballs. The babayagan. The babayagan. It's not what you did that angers me so. It's who you did it to. The babayagan. Yung balls-based offense. John Wick pero sa itlog lang lahat tumatama. Lahat. Dati kami ng AirPods ko, gumawa kami ng martial art na puro bayagan lang. Ito, wait. Sobrang laugh trip naman ng tatay mo, dude. Sobrang... Wala siyang kwentang tatay. like virtues-wise. Parang masaya lang siyang kasama parang. Kaya nga sabi ni GB, sabi naman, ang totoong paborito naming ulyero, tatay mo, hindi ikaw eh. Kasi, tapos naalala ko dati, parang sabi ko, kung pupunta kami Australia, sabi ko, hot daw ng AirPods ko bago gusto yung sumabay. Si GB tuwan-tuwa kasi kasausap na naman yung AirPods ko. Tayo hindi ako kinakausap ni GB buong trip eh. AirPods ko na nakakausap niya. Pero meron siyang ginawa na
martial art na Istokaji. Yung pangalan. Pinangalan pa niya? Pinangalan pa niya. Ewan ko kung ba't namin ginawa yun. Tas, kasi I think nanonood kami ng UFC. Tapos sabi niya, pag ginawa mo yun sa daan, tayo na papasok mo lang daw yung kamay mo dun sa trunks nung kalaban mo. Tapos hugutin mo ganun. Tapos pag yung visual pa niya yung paglabas mo, alam mo yung heart trip? Parang ganun, pero may mga buhok. Sobrang baboy eh. Yeah. So nakita mo na kung saan nakukuha yung imagination ko and yung humor na walang kwenta. Sa AirPods ko yun. Yung taba mo sa AirPods ko din. Pero yung galit, yung fury, sa nanay ko yun. I think, kaya nga ang ganda eh. Kasi sobrang ganda ng dynamic niya ng tatay ko. Kasi yung tatay ko, umiinom lang siya pag natatalo yung Hinebre. Tapos nilalabas niya sa akin. Oo. Grabe naman. Doon ko nakuha siguro yung alcoholism sa tatay. Humor, nakakatawa yung nanay ko. Nakakatawa siya. Alam mo, isa sa first jokes na sinabi niya na parang alam mo yung biglang nagkaroon ako ng consciousness. Na nakakatawa nanay mo? Oo. Na bigla akong, I become a man after that joke. So, yung... Pre-laugh mo? Pre-laugh, please. Anong hayop yung parating nahuhulog? Alam ko to. Hindi ko alam to. Ano? Dug! Hindi nahuhulog, nauuntog. Pwede rin nahuhulog. Hindi, parating nauuntog. Dug. Diba? Anong hayop yung walang pakialam? Ito yung, katuloy ni Rule of Threes. Lion. Lion. Ano pa yung pangatlo mo? Saan nilalagay ng pogi yung baril niya? Saan? Dito. Sa visual joke. Sa mga nakikinig na audio-only medium natin. Sinaksak ko sa puwet ko. Pwede na kayo pumunta sa Spotify as makikita niyo yung Spotify video. Andun makikita niyo yung ginawa ni Andren. Huwag niyo lang gawin habang nagdadrive. Pwede ba? Ang pwede niyo lang gawin pag nagdadrive kayo. Huwag na. Tumigil ka na. Sobrang hindi. Doon wala namang gagawa. Ginagawa mo naman bobo yung Ano fans. ka ba? Hindi pa rin. May mga taong bobo dyan. Tangina, may nag-jowl nga sa podcast natin. Ano ka ba? Nakalimutan mo na ba? Just never natin parinig nga pala. Nakalimutan mo na ba na gano'n? Ang Pinoy, sinabi niya, dapat gawin ko dahil ako'y tanga. Boboto ko si Kibuloy. Musical ng mga Pinoy. Mga Pinoy. Ako'y isang Pinoy. Nagpapabuyo sa political dynasty. Wala na sa iambic. Wala na sa pitch, wala na sa syllable count eh. Ako'y isang Pinoy, boboto ng artista. Ayun. Yeah, nakita ko sa action movie, kaya gagawa siya ng batas. Pilipinas! Game ka na ba? Sobrang hindi. Kako may billboard nga si Kibuloy, pare, idol. Lahat may billboard, pare. Lahat, to be fair, lahat may billboard. Yung medyo malala lang yung, nakita mo yung meme na Spider-Man na, everywhere I look, I see him. Tapos si Ben-Hur Abalos. Gago doon. May nakita ko nilagay niya sa restaurant, yung menu ng restaurant. Sobrang wild, no? Lahat, pare. Nakita ko, mas nakikita ko pa si Ben-Hur sa mismo kong tatay eh. Oh my God. Ben-Hur Abalos. Actually, ako nga. Pas nakita ko pa si Ben-Hur kaya sa sarili kong tatay this month. I would say. Talaga rin? Oo naman. Hindi mo na umuwi parate. Bagay. Ben-Hur Abalos. Buboto ba si Ben-Hur? Number 1, Ben-Hur Abalos. Hindi pa alam baka tinatamad na akong bumoto eh. Putang inang katangahan niya, no? Pwede ba? Sabihin ko na lang sa'yo sino bobotohin. Huwag ka nang tamarin. Sige, message ko sa'yo. Okay. No, siyempre si Pastor Kibbs, pare. Si Pastor Kibuloy, tinigil niya ang undoy. Gawa tayo ng mga jingle. Patay jingle na pangit. Ako'y isang Pinoy, boboto ng artista. Pinoy na isinilang. Pilipinas, gumising ka. Bangon! Na yan, hindi sinasabi yun. Meron isang jingle, yung tawang-tawa ako dun sa Pangasinan. Kasi ang pangalan, Fernandez, yung last name niya. Tapos kinuha nila si Glock 9. Anong kanta? Iboto nyo si Fernandez. Anong kanta ni Glock 9 niya? Hindi ko nga alam eh. Kinuha lang nila si Glock 9. Pero kinuha nila si Glock 9 literal o parang imitation? Baka imitation. Kasi usually kukuha sila ng tono ng kanta. Tapos kapalitan nila yun, di ba? Andito na si Kiko. Baka kinuha Kiko Pangilinan. Di ba parang ganun? Ang pinaka, well ngayon recently nagva-viral siya ulit.
Yung kay Bong, diba? Iboto si... Bongo. Hindi Bongo. Basta counselor lang. Tapos parang gumawa sila ng one shot. One shot walang cut. Na naglalakad sila sa bikutan. Tapos, nagra-rap lang yung dalawa sila. Tapos yung guy, nag-handout lang siya ng mga tulong sa mga kinakamayan niya mga tao. One shot, pare. Pero siya recently ni Kabalastugan ulit. Na yun yung undisputed best campaign jingle of all time. Buntag Sin Harmony. Pero matagal na siya. Hindi siya ngayong sa election na to. Like 2 years ago na siya. Meron 2 elections ago. Meron last year nag-viral din para sa SK chairman. Alam mo yung kanta ni Al James yung Diyan ka na naman. Ayan, botong SK chairman. Talaga? Hindi mo maiwasan. Pinakamanalayan sa mga counselor kasi sobrang walang quality yung pagkakagawa. Alatang ginawa lang sa Audacity sa bahay. Oo. Parang ganun. Tapos meron akong kaibigan na nakatira siya Audacity. sa perimeter ng nakatira siya sa perimeter ng subdivision namin. So yung main road nasa labas lang ng bahay. Okay. Hassle yun. So pag election, dinig namin yun pag tumatambi kami sa kanya. Tapos meron isa, naalala ko to, si Ray Bulay na I think naging Comelec chairman or something or Comelec whatever. Tapos, no tumatakbo siya for councilor yata sa amin or konsehal. Pucha yung, ang kinuha niya, Filipino. Bebot. Pero sa kanya, Ray Bulay! Layo Filipino, tapos Ray Bulay. Diba, layo? Filipino. 4 na syllable yun. Tapos siya, Ray Bulay. 3 lang yun Tapos, diba? Ray Boto. Ray Bulay! Dude, fuck, parang gusto ko na siya iboto dahil dun So, hanggang ngayon, every now and then sa group chat namin, pag election, may magme-message lang na all caps, Ray Bulay. Alam mo na sa utak mo nakakanta mo na siya. Oo. Ay, nako. Ayan. Oo nga. 5:30 na, kailangan ko na umalis. Oo. Ano paborito mo mura, Andre? The classic. Putang ina. Ako talaga, I think I'm a kinang inagay or puki ng inagay. Puki ng ina. Ang ganda Ganda talaga It's very vagina related. Kasi alam mo sa Jose. Sorry. What a very filthy episode. What a terrible episode. It's not. It's great. Classic dito you enjoy that sponsor money you have, pare. It's gonna stop here, pare. Maganda na kayo. Ito yung archived, pare. Na-release namin mga 2027. Pag wala ng sponsor. O kaya kung may devastating na nangyari. Yun. Thank you so much, Andre. Napakakinig. You're welcome, Red. Oo nga. That's a good episode. Good episode. Follow nyo kami sa Comedy by Red, Fundren on Instagram, and check out comedymania.ph for our shows. Hindi namin alam kung may shows kami. Pero eventually I am doing a show with Roger someday, pero like matagal pa. Ano daw? December 22. December 22, 2027. Comedymania.ph for all your centralized entertainment hub for all stand-up comedy na ginawa ng Comedy Manila. Hindi lahat. Yes. And ano pa ba? Yun lang. Andren, take it away. Guys, pwede na tayo matulog. Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode. Blabidi-di, pare. Isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sa nagagalit kami. Napanood nyo to ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Pumunta kayo sa comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. comedymanila.ph. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.